Napanood niyo yun? Isa yung kawani ng gobyerno sa Nepal na nabigwasan ng taong bayan dahil sa galit nila. Sa grabe ng korupsyon sa kanila. Laganap din ng korupsyon sa kanila. Inangat pa ng 10 doble yung kanilang binabayaran na tax. Kaya ang naging tugon ng mamamayan dyan, imbis na lalo silang pahirapan ng gobyerno nila, lumabas sa kalsada, at isinigaw yung kanilang mga batayang karapatan, yung kanilang ipinaglaban yung kanilang mga paninindigan bilang mamamayan ng Nepal. Kaya kayong mga politiko, huwag nyo nang antayin na mangyari yan dito. Dahil ang Pilipino masiyahin, palangiti, pero pag yan ang nagalit, ubus kayo. Huwag nyo nang antayin yan na mangyari pa rito sa Pilipinas uli. Nangyari na yan. Panahon ni Marcos. Sa EDSA 1. Sa EDSA 2, hindi naman nang pinasok talaga yung medyo kampante pa yung mga tao nun. Payapa pa. Pero ito nagaganap na grabing korupsyon sa Pilipinas. Talagang pinag-iinit nyo yung damdamin ng mamamayan para lumaban sa inyo. Ngayon, pag nanawagan at lumabas, aakusahan nyo mga komunista, mga terorista. Pero yung mga ginagawa nyo diyan sa loob ng Senado, sa loob ng Kongreso, yan ang tunay na terorista. Ginugulo nyo yung mamamayan. Ginugulo nyo yung isipan ng mamamayan. Lalo nyong ibinabaon sa krisis yung taong bayan. Kaya wag nyo nang antayin na papuno sa galit ang taong bayan. Dahil pag yan ang napuno, ubos kayong lahat. Sinasabi lang natin sa inyo. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga, umami na kayo. Huwag nyo nang antayin na mahawakan kayo ng taong bayan. Dahil sa nag-aalin po yung galit ng mamamayan sa ngayon, sa ginagawa nyong yan, sa ginagawa nyong grabing pagnanakaw sa taong bayan, yung para sa taong bayan, binubulsa nyo lang. Naku po, matakot na kayo, pakiusap lang, umami na kayo. Huwag nyo nang antayin ang galit ng taong bayan ang sumingil sa inyo. Tandaan nyo yan.